Kabanata 411. Mabilis na bumalik sa dati ang lahat. Nako, ano ba ang nangyari? Hinalikan ni Lucas si Luna. Nagtagumpay ba talaga si Luna na mahalikan siya? Hindi naman talaga tama iyon. Hindi na nagtanong pa si Luna. Sumuko na siya sa pagsubok, pero hinalikan pa rin siya ni Lucas. Muntik nang mabasag ni Snow ang baso niya, tapos narinig niya ang tunog ng pagkabasag ng baso at sa tabi niya, nahulog sa sahig ang baso ng alak ni Yuan. Pasensya na, kailangan ko, pumunta sa banyo. Mabilis na lumabas si Yuan. Mukhang hindi masaya si Snow nang mapansin niya ang reaksyon ni Yuan. Ano ang ibig niyang sabihin dito? Bakit siya nabigla nang makitang may ibang lalaking humahalik kay Luna? Akala niya ay kontrolado na niya si Yuan, na si Luna lang ang may kasalanan, pero sa sandaling iyon, parang may bigla ang pag-aalala ang pumasok sa isip niya. Ang pinaka nakakabahala sa kanya ay ang paghalik ni Lucas kay Luna. Paano nangyari iyon? Casual na umupo si Lucas sa sofa at hindi pinansin ang tingin ng lahat na parang wala lang siyang ginawang kalokohan. Nang mapagtanto ni Lucas na nakatitig pa rin sa kanya si Luna nang may takot, nagtanong siya, may iba pa ba? Tinlak pa ni Luna ang kanyang bibig at umiling. Tumayo siya ng tuwid, tumalikod, at saka umupo muli sa sofa. Nakakuyong ang mga kamao ni Dave at iniwasan ang tingin ng lahat. Tinlak pa ng napinsalang si Lucian ang kanyang dibdib at itinulak si Lucas. Bro, bigyan mo pa ako ng mas maraming espasyo. May kaunting espasyo pa rin sa pagitan nina Lucas at Luna. Matapos itulak ni Lucian, umupo na ngayon si Lucas sa tabi ni Luna. Medyo maalalahanin si Mr. Ford. Nagawa naman ni Luna. Nagsimulang mag-usap muli ang lahat at naging mas relax ang kapaligiran. Kasabay nito, may mga taong nagbubulungan din sa paligid. Ano ba ang gustong gawin ni Lucas Ford? Ano kayang ginagawa niya? Gusto lang naman niyang magpanggap na mabait, lalaki naman siya. Normal lang naman yun, di ba? Normal lang yan sa mga lalaki, pero si Lucas Ford ang pinag-uusapan natin. Nakakagulat ang nangyari. Anong problema ni Lucas? Lalaki rin naman siya. Sa isang magandang tulad ni Luna, walang gaanong lalaking kayang pigilan ang sarili. Hulaan mo, kung wala si Snow ngayon, papalampasan kaya ni Yuan ang pagkakataong ito. Nako, ang hirap sabihin. Bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip, ngunit si Luna ay nakaupo lamang doon ng masunurin. Habang siya ay tahimik at mahiyain, bigla siyang nakaramdam ng mainit na kamay sa kanyang hita. Tumigil si Luna, pagkatapos ay tinitigan niya si Lucas at pinigilan ang paghawak nito sa kanya. Ano ang ginagawa mo? Hinawakan ni Lucas ang baba niya gamit ang isang kamay at umupo roon ng may karaniwan niyang kalmadong ugali, pero sa ilalim ng mesa, hawak niya ang kamay ni Luna at hindi binibitawan. Sinubukan ni Luna na bawiin ang kamay niya pero nabigo siya, kaya hinayaan na lang niya ito sa gusto niya, at bumilis ang tibok ng puso niya. Ano ba ito? Parang pagkikita ng isang lihim na magkasintahan. Pagpasok ni Lucas, naging mas tahimik ang lahat, biglang tumahimik, parang isang meeting sa opisina. Pero, hindi ito namalayan ng salarin na si Lucas. Nakaupo lang siya roon ng kusa, habang hawak ang kamay ng kanyang kasintahan, hinahangaan ang galit nitong mukha at nagpapahinga. Hoy, huwag mong hayaang tumigil yan, dapat na tayong magpatuloy. Matapos malutas ang krisis, mabilis na ipinagpatuloy ni Lucian ang laro. Hanggat nandito ang kanyang kapatid, walang mangyayaring masama kay Little Luna kaya ngayon ay kayanan niyang gawin ang lahat. Sinundan ng pangunguna ni Lucian, lahat ay nakahinga ng maluwag. Habang nagpapatuloy sila, bumalik si Yuan at umupo sa tabi ni Snow, ngunit paminsan-minsan ay tumitingin ito sa direksyon ni Luna. Tila natatakot ang babae kay Lucas. Tahimik at maingat siyang umupo roon, namumula ang kanyang mga pisngi dahil sa alak na ininom niya kanina lang. Ngunit tila nahihiya rin siya sa halik. Nadurad ang puso ni Yuan nang makita ang imaheng ito ni Luna. Simula nang bumalik si Luna, nagbago na siya. Nakalimutan na niya kung kailan niya huling nakitang ipinakita ni Luna ang pagiging masunurin nito. Noong bata pa si Luna, namumula siya tuwing nakikita niya ito, ni hindi man lang siya tinangkang tingnan sa mata kapag kinakausap niya ito. Pero makalipas ang 5 taon, nakita na niya ngayon si Luna na dating kilala niya, pero ang tingin nito ay hindi para sa kanya, kundi para sa ibang lalaki. Maaari kayang, sila na ni Lucas Ford. Senior Dave, ikaw na naman. Truth or dare? Hindi maganda ang mood ni Dave ngayon, kaya bigla na lang siyang sumigaw, dare. Gusto ko ang ugali mo, Senior Dave. Sige, kung ganoon, habarin mo ang pangitaas mo at gumawa ng 10 set ng push-ups sa Ace of Clubs. Lahat ay nasa sabik. Push-ups, may ilang taong nagbigay ng mapang-asar na tingin. Oh, ang Ace of Club. Sino ang Ace of Club? Ang swerte naman. Maaari bang lalaki? Dumilim ang ekspresyon ni Luna. Nako, siya ang nakabunot ng Ace of Clubs. Ano na ngayon? Nakatitig si Luna sa Great Demon King. Nang mapagtanto niya ang titig ng babae, tumingin siya at nakita ang Ace of Clubs ni Luna. Sino ang kukuha ng Ace of Clubs? Nagpupumilit ang lahat, pero nang itataas na sana ni Luna ang kanyang kamay, nawala ang kanyang baraha. Maya-maya pa, ang kanyang baraha ay naging 8 of diamonds.
May tumawa. Hindi nakakapagtaka na hindi nagsasalita ang Ace of Clubs. Ikaw yan, Second Master. Tinitigan ni Lucian ang kanyang kapatid ng may sama ng loob. Paano mo nagawa yon? Siya naman talaga ang nagmungkahi na laruin ko ang larong ito. Tiningnan ni Lucian si Dave ng may determinasyon. Halika. Tumawa ang lahat. Naupo si Dave sa tabi ni Lucian. Nakita na niya na hindi niya hawak ang Ace of Clubs, pero ngayon ay barahan na niya iyon. Malinaw na kung sino ang may hawak ng baraha kanina. Isinuko ni Dave ang kanyang hamon at uminom ng 3 baso ng alak. Nadismaya ang karamihan. Wala nang dapat asahan ngayon. Kabanata 412. Maya-maya, napili ulit si Luna. Truth or Dare? Nagalangan si Luna. Truth. Inaasahan ng taong iyon na sisigot si Luna ng truth, kaya pagkatapos niyang silipin si Lucas, sinabi ng lalaki, "So, noong hinalikan ka ni Mr. Ford kanina, ano ang naramdaman mo?" Natigilan si Luna. Wala siyang ideya na mas mapanganib pala ang pagpili ng truth kaysa sa pagpili ng dare. Pagkatapos itanong, lahat ng mga babae sa silid ay nasa sabik. Lahat sila ay interesado sa sagot ni Luna. Nang halikan ni Lucas si Luna, lahat sila ay nagselos. Lalo na ang babaeng nakaisip ng dare rule, labis niyang pinagsisihan na lumikha siya ng isang perpektong pagkakataon para sa ibang babae. Nanatili ang mga mata ng lahat kay Luna. May hawak na baso ng alak si Lucas, at kahit hindi siya nakatingin sa kahit sino, nakatutok din ang atensyon niya kay Luna. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinubukan ni Luna na sumagot, "Sa totoo lang, masyadong biglaan, wala talaga akong naramdaman." "Ano ba yan? Kailangan mong sabihin ang totoo." "Tama, wala ka ba talagang naramdaman?" "Hindi naman sa wala akong naramdaman. Pero biglaan lang. Totoo ang sinasabi ko," paliwanag ni Luna sa sarili. Pinabayaan siya ng mga tao sa round na ito. Akala niya ay naiwasan na niya ang pinakamasamang mangyayari sa pagkakataong ito, ngunit nakaramdam siya ng pangangati sa kanyang kamay. Kinakamot ni Lucas ang kanyang palad gamit ang daliri nito. Tinitigan siyang muli ni Luna. Ano naman ngayon? Nanatiling tahimik si Lucas at tinitigan lang siya sa mga mata. Pagkatapos, si Snow ang sumunod na napili. "Snow, truth or dare?" Tanong ni Jasmine. "Dare," sagot ni Snow. Dahil si Jasmine ang nasa likod ng hamon, alam niyang hindi siya pipilitin ni Jasmine na gumawa ng anumang bagay na nakakahiya. "Gusto kong kumanta kasama ang King of Spades." Ito ay isang normal na hamon, walang kapansin-pansin, ngunit ang King of Spades ay, Lucas. Handa na si Lucian para sa muling panlilinlang ng kanyang kapatid, ngunit nakita ni Jasmine ang kanyang baraha at ipinahayag, "Oh, ang King of Spades ay si Mr. Ford." May paghanga sa mga mata ng lahat. Ang saya naman kung mapakinggan natin si Mr. Ford na kumanta. Kanta lang ito, at naglalaro lang din sila, kaya hindi dapat magkaroon ng problema si Yuan dito. Ito na siguro ang pinakamagandang pagkakataon para mapalapit siya kay Lucas. Ngumiti si Snow at tumayo habang nakatingin kay Lucas. "Mr. Ford, pwede kang pumili ng kanta." Nakahinga ng maluwag si Snow na magaling pala siyang kumanta. Akala ng lahat ay papayag si Lucas dahil hinalikan na niya si Luna ngayon lang, kaya walang dahilan para tumanggi sa pagkanta. Iniabot ni Jasmine ang mikropono sa kanya. Hindi man lang itinaas ni Lucas ang kamay niya. Mamulong lang siya ng ilang salita, "Hindi ko alam kung paano kumanta." Natigilan si Jasmine sa ngiti, at si Snow na handa na ay nakatayo roon ng alanganin din. Paano nangyaring hindi siya marunong kumanta? Hindi kaya't ayaw niya lang mapababa ang kanyang katayuan sa pamamagitan ng pagkanta kasama ang isang sikat na tao tulad ni Snow. Sa pagkakataong iyon, halos lahat ay sumagi sa isiping iyon. Hindi inaasahan ni Snow na hahalikan ni Lucas si Luna, isang bago at walang pangalang aktres, at tatanggi na kumanta kasama niya. Pakiramdam ni Jasmine ay may nagawa siyang tama noong una, ngunit ang tugon ni Lucas ay nagpa-atras sa kanya ng ilang hakbang. Kung gayon, ako ang kukuha ng parusa." Pumunta si Snow para kunin ang kanyang shot. May kaunting pag-asa pa rin siyang magbabago ang isip ni Lucas, pero tahimik lang itong nakaupo roon nang walang anumang pagbabago sa ekspresyon ng mukha. Hindi kayang tiisin ni Snow ang alak, "Tutulungan ko siya." Tumayo si Yuan at kinuha ang baso mula kay Snow, at ininom ang lahat ng 3 baso para sa kanya. Bahagyang lumambot ang kapaligiran at hindi na gaanong nailang si Snow. Dahil sa pagkakakilanlan ni Lucas, normal lang sa kanya ang tumanggi. Tahimik na tinitigan ni Lucas si Yuan ng malamig. Naunawaan ng mabuti ni Lucian si Lucas at agad niyang nasabi kung ano ang gusto nitong gawin. May plano siya. Malinaw na nagsiselos ang kapatid niya sa dating relasyon ni Yuan kay Luna, at gusto niyang ipaghiganti ito. Pagkatapos ng ilang rounds, napili din si Lucas. Si Lucian na ang bahala, kaya tiningnan niya ang kanyang kapatid. "Bro, truth or dare?" Tinitigan siya ni Lucas. "Maglakas loob ka." Nagningning ang mga mata ni Lucian. Ang galing ng pakikilahok. Alam na kaya niya ang plano niya. Lahat ay tumingin sa kanila ng may interes, si Lucian ay isang mapaglarong tao. Sino ang nakakaalam kung ano ang plano niya para sa kanyang kapatid? Ngunit magkakaroon ba siya ng sapat na lakas ng loob para lokohin si Lucas? Nakangiting tumingin si Lucian kay Lucas. "Bro, simple lang ang hiling ko, kakanta ka ng kanta kasama ang isang tao."
Maaari kang pumili ng kahit sinong gusto mo. Pakiramdam ng lahat ay kakaiba ang kanyang kahilingan. Sinabi na ni Lucas na hindi siya marunong kumanta at ayaw niyang kumanta, ngunit ngayon ay gusto na ni Lucian na sumabay siya sa pagkanta sa iba. Sinasadya ba niyang talunin siya? Pero hindi pa ito ang katapusan, patuloy ni Lucian, at ako ang pipili ng kanta. Hehe, gusto kong ikaw at ang isa pang tao ang kumanta ng paikot-ikot. Natahimik ang lahat. Nena si Dave, paikot-ikot, ha, pakiramdam niya ay nawala na ang lahat ng prinsipyo ng kanyang pangalawang tiyuhin. Hindi naglakas loob si Luna na tumingin sa kanila. Sa totoo lang, medyo malabo lang ang kantang ito. Wala naman itong gaanong kahulugan para sa kanya, pero kung kay Lucas ito. Hindi pwede, hindi ko na kailangang isipin pa yan. Halos hindi niya matanggap na maisip lang na kinakanta ni Lucas ang kantang ito. Naalala ng lahat ang lyrics ng Paikot-ikot, at doon nila napagtantong talagang napakapilyo ng Second Master. Sinusubukan niyang pilitin si Lucas na kumanta ng isang kantang sobrang mapang-akit kasama ang ibang tao. Higit sa lahat, magiging sobrang kakaiba kung kakanta siya kasama ang kapwa lalaki, kaya babae lang ang pipiliin niya, hindi ba? Kabanata 413. Tumanggi si Lucas na kumanta ng normal na kanta kasama si Snow ngayon lang, kaya lohikal na hindi siya papayag sa pagkakataong ito. Hindi sila sineryoso ng lahat. Nako, mukhang napakaganda talaga ng relasyon ng magkapatid, hanggang sa puntong gagawin ito ni Lucian sa kapatid niya. Mabilis na pinili ni Lucian ang kantang, Paikot-ikot, at hinimok si Lucas, bilasan mo. Inumin mo kung ayaw mong kumanta. 3 shot, walang kulang. Nagsimula na ang intro ng kanta. Tumayo si Lucas at lumapit sa mesa. Mukhang handa na siyang uminom ng alak. Gayunpaman, iniwasan ni Lucas ang shot glass at kinuha ang mga mikropono. Nako, ano ba ang gustong gawin ni Lucas? Nagulat ang lahat ng dahan-daang iniabot ni Lucas ang isa pang mikropono sa mga kamay ni Luna. Naguluhan si Luna. Ano ba ang nangyari? Ano ang ibig niyang sabihin dito? Nabaliw na ba ang Great DN King na ito? Kakanta talaga siya. At pinili pa niya ito. Muntik na ring mabaliw ang mga tao. Si Luna. Ano ang ibig sabihin ni Lucas dito? Kakanta siya at si Luna ang pinili niya na kasamang kumanta. Napanganga ang lahat, saka casual na samando si Lucas sa sofa, itinaas ang kanyang mikropono at nagsimulang kumanta, sinusundan ko ang bawat galaw mo, ang hubog ng iyong anyo. Umiikot akong paulit-ulit, pati mundo'y sumabay sa ikot ko. Manatili ka sa piling ko, at ako'y mananatili para sa'yo. Isang boses na parang cello ang umalangaw-ngaw sa buong silid. Wow, boses ba ito, ni Mr. Ford? Parang mabubuntis na ang mga tenga ko. Napakaganda nito, nakalimutan ba nilang i-mute ang boses ng artista? Hindi, si Mr. Ford talaga yan. Nako, ang sexy ng boses ni Mr. Ford. Nahihilo na ako. Diyos ko, hindi ba't sinabi niyang hindi siya marunong kumanta? Ang galing naman nito, akala ko sa malamig niyang personalidad, hindi siya magiging mahusay kumanta. Pero napatunayang mali ako ngayon. Maya-maya lang ay pumasok na ang babaeng bahagi, napalampas ni Luna ang ilang ritmo dahil sa kanyang pagkalito, at mabilis siyang sumunod, nilalampasan ko ang loika, hinahamon ang kalikasan. Nagtatago pa sa Diyos, makasama ka lamang. Kahit ako'y magkapira-piraso. Mamahalin pa rin kita hanggang dulo ng mundo. Kung ikaw ang maduraj. Hinding-hindi ko na naayos ang maging buo muli. Lumubog ka sa pinakaloob ng aking pagkatao. Naghiyawan ang mga tao habang kumakanta si Luna. Mukhang kalmado si Luna pero nag-iinit ang mga pisngi niya. Ano ba itong lumubog ka sa pinakaloob ng aking pagkatao? Ang mga liriko ng kantang ito ay napakawalandiya. Buwiset ka Lucian. Kung hindi ito masyadong iisipin, wala namang gaanong kahulugan ang mga liriko, pero walang sinuman dito ang may malinis na puso, hindi pagkatapos ng napakaraming inuman. Pagkatapos ay sumunod ang duet, sabay na umawit sina Lucas at Luna, halika at yakapin mo ako, bumuo tayo ng isang ikot, ang ating halik ay magdudulot ng malalaking alon. Kumanta si Luna, mahal kita kasama ang buong mundo. Sumabay si Lucas, mahal na mahal din kita. Ang mga liriko ng kantang ito ay sadyang nagpapahiwatig. Medyo depensibo si Luna noong una, ngunit nang magtagal, kasabay ng epekto ng alak at ng banayad na titig ni Lucas, mas naging relax siya at mas gumaling pa sa pagkanta. Walang sino man sa silid ang makakapagtataka na ang aura ng pagmamahal na kanilang inilalabas ay makapangyarihan. Ang mas nakakagulat pa ay ang kanilang kahanga-hangang kolaborasyon. Bagamat hindi sila nag-usap ng matagal, ni hindi man lang nagtitigan ng matagal, ang kanilang pagkanta at ang kanilang nararamdaman ay parang magkasintahang nagmamahalan. Napakalamig ng aura ni Lucas, pero ngayon parang bumaba siya sa lupa mula sa langit. Sabay na umawit sina Lucas at Luna, halika at yakapin mo ako, halikan mo ako simula sa aking mga daliri sa paa, unti-unting nahuhulog ang ating mga kaluluwa. Kinanta ni Lucas, nilalamon ako ng pag-ibig mo. Nagpatuloy si Luna, parang isang sapot na bumabalot sa kalangitan. Dagdag pa ni Lucas, nang walang pakialam sa magiging kahihinatnan. Sumabay sa pagkanta si Luna, ang sakonang ito. Sa wakas, natapos nila ang kanta. Humanga ang mga tao. Si Lucian ang unang nag-cheer para sa kanila.
Sa wakas ay narinig ko na kayong kumanta. Kahit alam na niya na ang boses ng kapatid niya ay ganoon ka-sexy kapag kumakanta, muli pa rin siyang humanga rito. Natigilan si Dave. Ito ang unang beses na narinig niya si Lucas na kumanta, at hindi niya inaasahan na kakanta talaga si Lucas ng isang romantikong duet kasama si Luna sa harap ng lahat. Nagsimulang maghiyawan at pumalakpak ang mga tao. Diyos ko, Mr. Ford, ang galing ng pagkanta mo. Ang humble mo naman nang sabihin mong hindi mo alam kung paano kumanta. Wala kang talo, dapat na akong magretiro na lang. Napakagaling din kumanta ni Luna. Kaya, hindi lang siya magaling umarte, napakagaling din niya sa pagkanta. Ang galing ng kanilang duet, kinikilig ako. Pakiramdam ko ay nagpapakita si Mr. Ford ng dagdag na pagmamahal sa ating Luna ngayong gabi. Pakiramdam ni Snow, parang mga sampal sa mukha niya ang mga papuri para kina Lucas at Luna. Hindi lang basta-basta marunong kumanta si Lucas, magaling pa nga siyang kumanta. Pero tinanggihan siya ito, at pagkatapos ay kumanta ng isang love song kasama si Luna. Niyurakan nito ang pride niya. Maasim ang ekspresyon ni Yuan dahil napahiya ang kasintahan niya, pero wala siyang magawa tungkol dito. Ayaw lang talagang kumanta ni Lucas kasama si Snow, kaya ano pa nga ba ang magagawa niya? Pero hindi si Snow ang pinagtutuunan niya ng pansin. Nakatatak na sa isip niya ang imahe ni Luna na kumakanta kasama si Lucas ngayon lang. Hindi ba't boss at empleyado lang sila? Para silang magkasintahang nagmamahalan. Pag-aliw ni Jasmine, huwag kang masyadong malungkot, Snow. Ang Glory World Entertainment ay isang kumpanya sa ilalim ng Ford Corporation, at isa na rito si Luna, kaya syempre, kakampi niya si Lucas Ford sa publiko. Tinitigan siya ni Snow nang may pagkainsulto. Kung hindi niya ginawa ang ganoong kahilingan, hindi sana mapapahiya si Snow. Walang silbi. Nabigo na si Snow, pero kinailangan niyang panatilihin ang kanyang karaniwang ekspresyon. Nang makita niya si Yuan na nakatitig ng blanko sa direksyon ni Luna, ang apoy ng selos ay nagsimulang magliyab sa kanyang puso, halos sumabog na siya. Kabanata 414. Sa sentro mismo ng Imperial, sa bagong bailang villa ni Snow, hawak niya ang isang baso ng alak. Pagkatapos niyang lagokan ang laman nito, inihagis niya ito kay Jasmine, at galit na sinabing, ikaw ang magsabi kay Sumi tungkol sa nangyari ngayong gabi. Naiintindihan ko, maingat na kinuha ni Jasmine ang baso, saka siya maingat na nagsabi, sa totoo lang, isang beses lang naman silang lumabas. Hindi mo kailangang magalit ng ganyan, malamang ay binibigyan lang ni Lucas ng respeto ang kapatid niya. Tinitigan siya ni Snow, walang hiya, syempre, alam ko yan. O sinusubukan mong sabihin na gusto talaga ni Lucas si Luna. Nanatiling tahimik si Jasmine. Umalis ka, naiinis na ako sa pagtingin pa lang sayo. Walang silbi. Mabilis na tumakas si Jasmine. Masyadong madaling magalit si Snow ngayong gabi, at ayaw na niyang mapag-alitan pa. Pinagagalitin siya kapag wala siyang ginagawa, pinagagalitin kapag may ginawa siya. Sa hindi malamang dahilan, walang magandang nangyayari sa kanya nitong mga nakaraang araw. Pagkaalis ni Jasmine, inubos ni Snow ang lahat ng natitirang alak sa bote, pagkatapos ay pumasok siya sa banyo at naligo ng maligamgam. Nagpalit siya ng manipis na damit pantulog. Humiga siya sa malaki at malambot na kama sa kwarto, at tumawag. Hey, Snow, isang malumanay na boses ng isang lalaki ang narinig ko. Honey ko, hindi ka pa natutulog, gabi na. Honey, hindi maganda ang pakiramdam ko. Hindi maganda ang pakiramdam. Anong problema? Hindi ako mabuti, anong gagawin ko, parang gusto ko nang mamatay. Tigilan mo nga yung sinasabi mo. Nasaan ka? May kasama ka ba? Nasa, Villa ako. Diyan ka lang, pupunta ako dyan. Pagkatapos ng tawag, inihagis niya ang kanyang telepono sa kama at kumuha ng isang maayos na maliit na lalagyang gawa sa salamin, pagkatapos ay nagbuhos siya ng kaunting essential oil sa kanyang mga kamay at ipinahid ito sa buong katawan niya. Maya-maya, huminto ang tunog ng makina sa labas ng villa, kasunod nito ay ang mga yabag ng tumatakbo. Snow, isang malambot at balingkinitang katawan ang yamakap kay Yuan pagkabukas niya ng kwarto ni Snow. Honey, niyakap siya ni Snow ng mahigpit, may takot sa mukha na para bang nakasalalay dito ang buhay niya. Honey, hindi mo na ba ako mahal? Kumunat ang noo ni Yuan at inihiga siya sa kama. Bakit ang dami mong nainom? Totoo ba, hindi mo na ba ako mahal? Tumingin si Snow sa kanya at nagtanong ng may pag-aalinlangan. Walang magawa si Yuan laban sa kanya. Paano nangyari yun? Sino pa ba ang mamahalin ko bukod sa iyo? Malungkot na tumingin sa kanya si Snow. Si Luna, mahal mo pa rin ba si Luna? Natigilan si Yuan. Kalokohan. Napag-usapan na natin to. Bakit mo na naman iniisip yan? Ngayong gabi, lagi mo siyang tinitingnan. Puno ng lungkot ang ekspresyon ni Snow. Snow, masyado mo itong iniisip. Natatakot lang ako na baka mapagsamantalahan si Luna, paliwanag ni Yuan. Pagsamantalahan. Paano siya pinagsamantalahan pagdating kay Lucas? Yuan, tingnan mo ako, nakakaramdam ka lang ba ng guilt sa kanya? Pag-aalala lang ba ang nararamdaman mo, at hindi selos? Medyo natarante si Yuan, pero nanatili siyang kalmado. Nag-aalala lang ako, hindi ako nagseselos. Magpahinga ka na at huwag mag-alala, ha? Ikaw lang ang nasa puso ko, hindi ka ba naniniwala?
Pagkatapos ng kanyang pagsang-ayon, ipinulupot ni Snow ang mga braso sa leeg niya at dinampi ang mga labi niya sa labi nito. Honey, hawakan mo ako. Ramdam ni Yuan ang hininga ng dalaga, ang malambot at balingkinitang dibdib nito na humahaplos sa mga braso niya, at may matamis at kakabaliw na aroma na nagmumula sa balat nito. Mabilis na tumugon ang katawan ni Yuan. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, hindi niya iniisip si Snow, ang imahe ni Luna na hinahalikan si Lucas ay naglalaro sa kanyang isipan, ang nahihiyang mukha ng dalaga ay malinaw na lumilitaw sa kanya, mas malakas pa ang kanyang reaksyon. Ngunit wala siyang maramdamang motibasyon na kumilos agad-agad. Nang maalala niya ang mapang-akit na relasyon nito kay Lucas, at ang kakaibang pakikitungo nito sa kanya, nakaramdam siya ng pagkadismaya. Tinanggal niya ang mga braso ni Snow sa kanya at tinakpan ito ng kumot. Kailangan mong magpahinga, may dadaluhan kang event bukas, hindi mo ba natatandaan? Ayos lang, pwede namang hindi ko daluhan, pero ikaw. Hinawakan ni Snow ang umbok ng lalaki. Mabilis na pinigilan ni Yuan ang kanyang mga kamay. Ayos lang ako, matulog ka na. Hinalikan niya ito sa noo, pinatay ang ilaw at umalis. Muling bumukas ang makina, tumayo si Snow at pumunta sa mga bintana para panoorin ang sasakyan na palabas ng villa. Dahil sa galit, itinapon niya ang lahat ng gamit niya mula sa kanyang dressing table gamit ang kanyang mga braso. Luna, bitch ka. Tinanggihan talaga siya ni Yuan. Bagamat banayad ang kanyang ugali gaya ng dati, hindi pa ito nangyari noon. Lalo na noong sandaling hinalikan niya ito, hindi tama ang tingin ng mga mata nito. Hindi niya talaga ito iniisip. Malamang ay hinakit ng bitch na iyon si Yuan. Maaaring nakikipag-ugnayan pa rin ito kay Yuan nang hindi niya namamalayan. Buiset, akala ba niya mababawi niya si Yuan? Mangarap ka, Luna. Ang pamilyang Windsor at ang pamilyang Sullivan ay halos nagsanib na, at nagtulungan sila sa napakaraming malalaking proyekto. Masisira ang lahat kapag may maliit na pagkakamaling mangyari. Hindi siya maaaring iwan ni Yuan. Pagkaalis ni Yuan ng villa, walang patutunguhan ang pagmamaneho niya, sa kanya napagtanto na nakarating na siya sa Pearl River Hotel. Nagsindi siya ng sigarilyo at umupo sa kotse ng ilang sandali, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang pagnanasa at pumasok. Nagalangan si Yuan sa harap ng apartment ni Luna, sa kanya pinindot ang doorbell. Pero pagkalipas ng ilang beses, wala pa ring sumasagot. Napakunot ang noo ni Yuan. Natutulog ba siya o, hindi na talaga siya umuwi? Kasabay nito, may isang itim na Maybach na mabagal na nagmamaneho sa kalsada, isang mabangis at malakas na boses ang sumisigaw mula rito. Ang ilog ay dumadaloy patungong silangan. Ang mga bituin sa kalangitan ay bumubuo ng Big Dipper. Big Dipper, kapag may nakita kang kawalang katarungan, gumawa ka ng aksyon. Si Lucas, na nagmamaneho, kasama sina Lucian at Dave sa likurang upuan, ay walang masabi. Kabanata 415. Patuloy na kumakanta si Luna habang nakatingin kay Lucas. Driver, buksan mo ang bintana. Hindi yan. Ang bintana papunta sa langit. Buksan mo. Kinurot ni Lucas ang pagitan ng kanyang mga kilay at pinindot ang isang button. Biglang bumaba ang bubong ng sasakyan. Dumaan ang malakas na hangin, at lalong naging mabangis si Luna. Ikaw ang pinakamalakas na tao. Ang kabayong tumatakbo na parang bagyo, dumadaan sa malawak na damuhan. Sabi ni Lucian, isang kaluluwa ng isang mga awit ang isinilang. Bro Luna, naisip mo na ba ang maging isang mga awit? Hindi na nakatiis si Dave. Hoy, mag-ingat ka, paano kung kunan tayo ng litrato ng mga mamamahayag? Medyo natauhan si Luna. Driver, isara mo yan. Isara mo yan. Mapagmahal na tiningnan ni Lucas ang babae. Ayos lang, walang mga mamamahayag sa paligid. Nagliwanag ang mga mata ni Luna at muling nabaliw. Minsan kada 1,000 taon, naghihintay, kada 1,000 taon. Wala akong pinagsisisihan, sino ang nagsasabi sa akin na mamahalin mo ako magpakailanman? Marinig mo lang ulit, gagawin ko ang lahat para dito. Tumingin si Dave sa kanya nang may matinding pangamba, pinagsisisihan ang naging desisyon niyang sundan ang kanilang sasakyan. Gumawa ng tunog na parang panunokso si Lucian, malinaw na sanay na siya sa lahat ng ito. Isang pares ng ibong lumilipad, ang ganda ng mga tanawin, may nagtanong sa monghe, maganda ba ang babae? Maganda ba ang babaeng iyon? Maganda ba siya? Sumagot si Lucas sa kanya, napakaganda. Hey, sa wakas ay tumigil si Luna. Sa Platinum Palace. Pagkahinto nila, biglang lumabas ng kotse sina Lucian at Dave at naglaho. Pinarada ni Lucas ang kotse at tinulungang makapasok ang lasing na babae. Tinulungan niya itong haburin ang sapatos at dinalhan ng mainit na tuwalya. Patuloy na nakangiti ang dalaga at nakahinga ng maluwag si Lucas. Hinaplos niya ang mukha nito. Masaya ka ba? Tumango si Luna nang may nagniningning na mga mata. Boss, lagi mong sinasabi ang tama. Sa wakas ay nakahanap na ako ng mas magandang script. Gumaling na ang kalusugan ng kanyang lolo, maayos na ang kanyang studio, at malapit na ring magsimula ang kanyang bagong proyekto. Nakalimutan niya kung kailan siya huling nakaramdam ng ganito kasayang karanasan. Ang madilim at kakilakilabot na karanasang iyon ay parang isang alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Tiningnan siya ni Lucas sa mga mata, pagkatapos ay lumapit siya at hinalikan nito.
Manam, anong ginagawa mo? Bakit biglaan ang halik? Ngumiti si Lucas sa kanya. Hindi ba't sinabi mong masyadong biglaan at wala kang naramdaman noon? Naalala ni Luna ang sinabi niya noong naglalaro ng Truth or Dare. Napakahusay ng memorya ng Great Demon King. Ano ang pakiramdam? Tanong muli ni Lucas. Ma'am, kumurap si Luna at nagmukhang nag-iisip. Sa tingin ko hindi ko masyadong naramdaman, ano ang dapat kong gawin? Tumawa si Lucas at hinalikan siyang muli. Habang nagkakasiyahan si Luna kasama ang Great Demon King, nakarinig siya ng mga yabag at itinulak niya ito palayo, pagkatapos ay nahulog siya sa kama. Gaya ng inaasahan niya, nakatayo ang Little Bun sa may pinto at kinukuskus ang kanyang mga mata. Akala niya nananaginip lang siya nang makita niya si Luna dito. Pagkatapos ay kinurot niya ang sarili niyang mukha. Natunaw ang puso ni Luna nang makita niyang kinurot ng Little Bun ang sarili. Niyakap niya ang batang lalaki at bumulong, "Hey, baby ko, bakit ang cute-cute mo? Hindi ka nananaginip?" Palihim na nakikipagkita si Daddy kay Mommy nang hindi siya kasama. Nang mapansin niya ang mapang-asar na titig ng kanyang anak, ngumisi si Lucas at tinapik ang ulo nito. "Iiwan ko na siya sa iyo ngayong gabi." Ginawang kalahating mommy si Tita Luna, at pagkatapos ay isang buong mommy, ang batang lalaki ay gumugugol ng maraming oras kasama si Luna. Tinakpan ni Lucas ang dalawa ng mga kumot. "Matulog ka na ng mas maaga, may gagawin pa ako." Kumunat ang noo ni Luna. "Sa ganitong oras?" Tumanggaw si Lucas. "Ma'am, kailangan kong kumita ng pera para sa kapakanan ng aking asawa at anak." Hindi nakapagsalita si Luna. Ngumiti ulit si Lucas at hinalikan siya sa noo. "Matulog ka na, matatapos din agad ako." Pagkatapos niyang patulugin ang Little Bun, papatayin na sana ni Luna ang mga ilaw, pero biglang tumunog ang telepono niya dahil sa isang papasok na tawag. Pinindot ni Luna ang button at sinagot, saka siya tahimik na naglakad papunta sa balkonahe. "Hello," sabi agad ni Luna. "Lil Luna, nasaan ka? Bakit wala ka sa bahay mo?" Naiinip na tanong ni Yuan. "Paano mo nalaman na wala ako sa bahay ko?" Tinaas ni Luna ang kanyang kilay. "Nasa harap ako ng apartment mo," sagot ni Yuan. "Anong meron? Lil Luna, nasaan ka ngayon?" Pag-uulit ni Yuan sa kanyang tanong. "Saan mo ba sa tingin mo ako dapat naroon ngayon? Natutulog kasama ang ibang lalaki." Mahigpit na hinawakan ni Luna ang suot niyang coat at ibinalot ito sa sarili, saka tumingin sa munting Bun na mahimbing na natutulog. Hindi niya kayang magalit, kahit pa ginamit ni Yuan ang ganoong mapagdudang tono sa kanya. "Luna Windsor," biglang naging seryoso si Yuan. "Hindi yan ang ibig kong sabihin, gusto ko lang ipaalala sa iyo na protektahan mo ang sarili mo, lalo na kay Lucas Ford. Dapat kang lumayo sa kanya. May malabong relasyon si Sumimoto sa kanya. At may bali-balitang pumili na raw ang pamilya Ford ng mapapangasawa niya. Isa pa, may anak na siya." Bilang pinakamabuting kasintahan ng bayan, para maiwasan ang hindi pagkakaunawan ni Snow, sinubukan niyang iwasan si Luna hanggat maaari, ngunit may mali sa kanya ngayong gabi. Pumunta siya sa apartment nito para hintayin siya, at tinawagan pa niya ito para tanungin kung nasaan siya. Wala na talagang pakialam si Luna sa kanya. "Master Sullivan, kailangan kong ipaalala ulit sa inyo, wala ka sa lugar para pakialaman ang negosyo ko. At tungkol kay Lucas Ford, gagawin ko ang lahat para lang makasama siya kahit isang gabi lang. Mas mabuti na iyon kaysa sa magpakasal sa isang katulad mo." Ibinaba niya agad ang tawag pagkatapos. Nakatitig si Yuan sa kanyang telepono at lumukat ang kanyang mukha. Anong ibig niyang sabihin doon? Iyon ang pinakamalaking kahihiyan para sa isang lalaki. Lalo na para kay Luna, isang taong minsan nang humanga sa kanya ng husto noon, na nagsabi nito. Totoo na hindi siya kasing yaman at kasing kapangyarihan ni Lucas, pero hindi rin naman siya basta-bastang tao, pero hindi man lang siya nakakuha ng pwesto sa puso nito. Kabanata 416. Tahimik na nagmura si Yuan, dumilim ang kanyang mukha habang sinuntok niya ang pinto ng kanyang sasakyan. Kanina lang ay lamambot ang pakikitungo nito sa kanya, kaya bakit bumalik na naman siya sa malamig at masungit na ugali? Ang katotohanang hindi madaling basahin si Luna at pabago-bago ang kanyang damdamin ang lalong nagpaikot sa isip ni Yuan, hindi niya mapigil ang punuin ng mga pag-iisip tungkol sa kanya ang kanyang isipan. Kinabukasan ng umaga, nang makita ni Luna ang mga kasambahay sa ibaba na may inilalabas at ipinapasok na mga gamit, nag-usisa siya. "Anong nangyayari?" "Miss Luna, mga regalo ito sa kaarawan mula sa mga tao," sagot ni Butler Don. "Mga regalo sa kaarawan?" "Oo, malapit na po ang kaarawan ng Old Master." "Kaya pala. Ang mga nakatanggap ng paanyaya sa kaarawan ay tiyak na galing lamang sa mataas na uri at may pinag-aralan na pamilya. Samantala, ang mga hindi kwalipikadong maimbitahan ngunit nais magpakitang gilas sa pamilya Ford ay malinaw na sasamantalahin ang pagkakataon at dadagsain sila ng iba't ibang uri ng regalo." "Gising ka na, maayos ka bang nakatulog kagabi?" Lumabas si Lucas mula sa kanyang silid. Tumanggo si Luna, saka casual na sinabi, "Malapit na ang kaarawan ng iyong ama." "Ma'am." Hinayla ni Luna ang buhok niya at sumimangot, "Kailangan bang nandito rin si Little Treasure?" Alam ni Lucas ang ikinababahala niya, kaya sumagot siya,
Dahil hindi masyadong malusog si Little Treasure nitong nakaraang 2 taon, hindi namin siya pinayagang dumalo sa party. Tingnan natin kung ano ang mangyayari ngayong taon, pero kahit na dumalo siya, malamang simpleng pagpunta lang iyon. Panipi. Nakasiguro si Luna, siguro'y napakaabala mo nitong mga nakaraang araw. Dahil wala akong masyadong gagawin ngayong umaga, hayaan mong ihatid ko si Little Treasure sa paaralan ngayon. Pagkasabi niya noon, lumitaw na ang Little Bun sa tabi ng kanyang binti at tumangala sa kanya ng may masayang ekspresyon. Malinaw na narinig niya ang tungkol sa pag-aalok ni Tita Luna na ihatid siya sa paaralan. Pagkatapos mag-almusal, nagpalit si Luna ng mahabang palda at nagsuot ng pink na hair clip. Naglagay siya ng napakasimpleng makeup, pagkatapos ay masayang inihatid si Little Treasure sa paaralan. Dahil kasama niya si Mommy Luna, ang Little Bun ay nasa magandang mood. Sa kanyang karaniwang malamig at robotikong mukha, isang pambihirang ngiti ang sumilay, na nagpapalaganap ng kakyutan sa lahat ng mga guro at magulang. May ilang guro na hindi mapigil ang manghinayang nang makita ito. Akala ko autistic si Milan, pero parang ayos na siya ngayon, di ba? Oo, mukhang malapit lang ang batang ito sa kanyang ina. Ang cute niya kapag nakangiti. Nako, sa totoo lang, kamukha niya talaga ang mommy niya kapag nakangiti. Ang dami niyang babaeng mapapahanga kapag lumaki na siya. Nako naman, bakit parang pakiramdam ko ay pamilyar si Mrs. Ford? Ngayong nabanggit mo na, sa tingin ko nga, mukha siyang sikat na artista kamakailan lang. Alam ko kung sino ang tinutukoy mo. Siya ba ang babaeng mandirigmang karelasyon ni Dave Thompson sa Land Under Heaven? Gusto ko rin siya, pero malamang magkamukha lang sila. Kung titingnan mong mabuti, tiyak na hindi pareho ang kanilang karisma at estilo. Pagkatapos niyang ihatid ang Little Bun sa klase, nakasalubong ni Luna ang guro ni Little Treasure sa pasilyo. Hello po, Mrs. Ford. Mabilis na tawag sa kanya ni Teacher Rachel. Lumingon si Luna at bumati, Teacher Rachel. Mrs. Ford, ikinagagalak kong makita ka. Gusto ko lang sanang makausap ka, may oras ka ba ngayon? Oo, tumanggo si Luna habang hindi niya maiwasang mag-alala. Nagtaka siya kung bakit bigla siyang hinahanap ng guro ni Little Treasure. May problema kaya ito sa paaralan? Sa opisina, sinalina ni Teacher Rachel ng tsaa si Luna at nag-aalangan na nagsalita, Mrs. Ford, nakapag-test na po kami ng ilang beses. Nakita niyo na po ba ang resulta ni Milan? Oo, tumanggo si Luna. Medyo nagulat si Teacher Rachel sa katahimikan ni Luna, pero nagpatuloy siya, lahat ng score niya ay 0. Oo, alam ko na. Ang pangunahing punto ay wala siyang nagawang pagkakamali, hindi lang niya sinubukan ang pagsusulit at nagsumite ng mga blankong papel para sa lahat ng mga ito. Kahit na hindi siya sigurado kung paano gawin, imposibleng hindi niya alam ang lahat ng mga ito. Antong hininga si Teacher Rachel, gusto ko lang malaman kung ano ang iniisip ng bata. Alam mo rin kung ano ang nangyayari sa anak mo. Kaming mga guro ay hindi makapag-usap ng maayos sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Luna. Kaya pala, hindi naman binyo bully si Little Treasure sa paaralan. Maingat na pinili ni Luna ang kanyang mga salita. Teacher Rachel, nagpapasalamat ako sa iyong pagmamalasakit sa aming anak, ngunit sana'y unawain mo na espesyal ang kanyang sitwasyon. Ang layunin namin sa pagpapadala sa kanya rito ay upang hayaan siyang makipag-ugnayan sa mga batang kasing edad niya. Umaasang mas magiging masaya siya. Wala na kaming inaasahan pa kaysa roon. Hindi namin hinihingi na makakuha siya ng mataas na marka, kaya hindi mo kailangang makaramdam ng pressure. Hindi sigurado si Teacher Wang kung ano ang isasagot. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng isang magulang na walang pakialam sa mga marka ng kanilang anak. Karamihan sa mga magulang ngayon ay nakatuon sa mga nagawa ng kanilang mga anak, natatakot na baka matalo sila sa simula pa lang. At sinimulan silang ipadala sa iba't ibang klase sa murang edad. Pero dahil nabanggit na mismo ng ina ng bata na hindi mahalaga ang mga marka, ano pa nga ba ang masasabi ni Teacher Rachel? Bukod sa espesyal na kondisyon ni Little Treasure, nadama ni Teacher Rachel na hindi na siya dapat mag-alala pa. Sige, naiintindihan ko. Lubos kong pinahahalagahan ang iyong pag-aalala para kay Milan. Salamat, kung hindi dahil sa iyo, hindi sana siya nakapag-adjust sa buhay eskwela ng ganito kabilis. Pagkilala ni Luna sa kanya. Kung hindi niya naiintindihan si Little Treasure, baka nag-alala rin siya tungkol dito. Gayunpaman, matagal na niya itong kilala, at ang pambihirang genes ng Little Bun ay lumampas na sa kanyang inaasahan ng maraming beses. Ang kanyang katalinuhan ay napakataas, at siya rin ay may talento sa maraming bagay. Ang problema lang ay ang kanyang motibasyon. Nakakahiya para kay Luna na hayaan ang Little Bun na subukan ang isang pagsusulit sa antas ng kindergarten. Bawat bata ay natatangi sa kanilang sariling paraan, at nararapat sa kanila ang kanilang sariling paraan ng pag-aaral. Kaya bakit nila ipipilit sa kanila ang pride ng isang matanda at pagbibigyan sila ng pinakamataas na marka sa mga pagsusulit? Walang anuman, Mrs. Ford, ito ang trabaho ko. Kahit introvert si Milan, napaka-cute at kaibig-ibig niya. Sana ay maging maayos ang kanyang kalagayan. Ang magalang na saloobin ni Luna ang nagudyok kay Teacher Rachel na patuloy na ibigay ang kanyang pinakamahusay na paraan para sa bata. Pagkalipas ng ilang araw, sa gabi, magsisimula na ang piging para sa ika-60 kaarawan ni Elder Ford at abala ang mga katulong sa paghahanda.
Nakasuot si Cassandra ng eleganteng pulang gown. Habang nagbibigay siya ng mga tagubilin sa mga katulong, patuloy siyang nakatingin sa labas ng may kaba. Si Lawrence ay naglalakad ng may pagkabalisa. Kabanata 417. Sa wakas, isang itim na Maybach ang pumarada malapit sa pangunahing pasukan. Bumukas ang pinto at lumabas ang dalawang tao mula sa kotse. Ang mag-amang lalaki ay nakasuot ng parehong estilo ng mga espesyal na suit na may parehong kulay na babagay sa tema ngayon. Ang kurbata ni Lucas at ang bowtie ng Little Bun ay matingkad na pula. Habang lumalabas silang dalawa, napukaw nila ang atensyon ng mga tao. Sinimulan silang batiin ng mga katulong. Magandang gabi, First Master. Magandang gabi, Little Master. Nang makita ni Cassandra ang kanyang anak at apo, nakahinga siya ng maluwag, lumapit sa kanila ng may malawak na ngiti. Oh, bumalik na ang aking apo. Lamambat ang seryosong mukha ni Lawrence nang makita niya si Little Treasure. Nandito na si Little Treasure. Isang espesyal na araw ngayon. Ika-6 na kaarawan ni Lawrence, at kahit para sa pananaw ng publiko o para sa sarili niyang kagustuhan, umaasa talaga siyang darating ang kanyang nag-iisang apo. Total, si Little Treasure lang ang kanilang tagapagmana. Masyado siyang nag-aalala sa kanyang mga anak na lalaki. Ang isa ay mamumuhay ng walang asawa, habang ang isa naman ay hindi interesado sa lalaki man o babae. Nang nakakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa tungkol sa kinabukasan ng pamilyang Ford. Lumitaw si Little Treasure bilang liwanag na sumisikat sa kanyang kadiliman. Bukod pa rito, ang batang lalaki ay lalong nagiging cute, at mas mahusay ang pagganap kaysa sa mga batang kasing edad niya. Sa katunayan, mas mahusay pa ang kanyang pag-unlad kaysa kay Lucas noong bata pa siya. Simula nang lumitaw si Little Treasure, nakaramdam ng ginhawa si Lawrence at hindi na niya ginulo ang alinman sa kanyang mga anak. Gayunpaman, sinapit sila ng malas dahil sa kanyang pagkakamali at nangyari ang insidenteng iyon, dahilan para sisihin niya ang kanyang sarili para dito sa loob ng ilang taon. Sa loob ng ilang taon na ito, ang kalagayan ni Little Treasure ay naging pabago-bago. Ang dating normal na bata ay biglang naging isang walang kaluluwang manika at ang kadiliman ay bumalot sa pamilyang Ford na parang isang malaking bato na nakapatong sa kanyang dibdib at hindi niya ito maalis. At ngayon, si Little Treasure ay bumubuti na, ngunit nag-aalala pa rin siya. Palagi siyang balisa, natatakot na baka mangyari ulit ang parehong bagay, at baka humantong ito sa isa pang sakuna. Naalala ni Lawrence ang mga panahong nakaupo si Little Treasure sa kandanggan niya at nakangiting tinatawag siya. Namumula ang mga mata niya. Lucas, pwede mo munang ipasok si Little Treasure sa loob, maraming tao rito ngayon at baka matakot siya. Ilabas mo na lang siya mamaya kapag dumating na ang karamihan sa mga bisita para bumati sa ilan. Sige, tumanggo si Lucas, naiintindihan ang ibig sabihin ng kanyang ama. May inihandang regalo si Little Treasure para sa iyo. Kumurap si Little Treasure at tumanggo. Nawala ang mga pag-aalala ni Lawrence at ngumiti siya. Talaga, ang bait mo, aabangan ko yan. Pagkatapos nilang dalawa makapasok sa bahay, bumantong hininga si Cassandra, magiging panatag ako kung tuluyang gagaling si Little Treasure at kung pakakasalan ni Lucas si Becky. Matalinong tumanggo si Lawrence, hindi kailanman magiging ganoon kadali iyon. Pareho silang lubos na nabighani sa babaeng iyon. Hindi nagtagal ay sumapit ang gabi. Bumukas ang mga gate at pumapasok ang mga imbitadong bisita. Lahat ng bisita ay dapat dumaan sa metal detector at bukod sa mga alahas ng mga babae, mahigpit na ipinagbabawal ang lahat ng mapanganib na gamit. Parami ng parami ang mga taong dumating at maraming mamahaling sasakyan ang pumuno sa daanan. Bilang isang kaganapan na pinangunahan ng isa sa mga pinakaprestihiyosong pamilya sa Imperial, pinag-uusapan ito ng mga mamamahayag, ngunit ang pamilyang Ford ay naging low profile gaya ng dati. Bukod pa rito, ang piging ay hindi bukas sa publiko, kaya walang nang-ahas na lumapit sa kanila. Bro Lawrence, maligayang kaarawan. Masayang bati ni Archie. Bukod kay Rebecca, may isa pang binatilyo na sumunod sa kanya. Salamat, pasok kayo. Ito ba si? Tumingin sina Lawrence at Cassandra sa binatilyo sa tabi ni Archie. Mga 13 o 14 na taong gulang ito, gwapo at may kaunting aura ng kayabangan. Ito ang apo ko, si Toby. Pagpapakilala ni Archie. Napasigaw si Cassandra, nako, Toby. Ang liit pa niya noong huli ko siyang nakita, pero malaki na siya ngayon. Halos hindi ko na siya makilala. Dapat ay nasa middle school na siya ngayon. Auntie, nasa 3 taon na siya sa high school ngayon, lumiban siya ng ilang baitang, mapagpakumbabang sagot ni Rebecca. Wow, kahanga-hanga, siguradong mas magaling pa siya kaysa sa ama niya sa susunod. Talagang ipinagmamalaki ni Archie ang kanyang apo, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Malayo pa ang kanyang lalakbayin. Pagpasok nila sa bulwagan, luminggalinga si Rebecca at saka nagtanong, Auntie, wala ba si Little Treasure? Nako, nandoon si Little Treasure sa kwarto ngayon. Natatakot ako na baka hindi siya masanay sa dami ng tao sa paligid, pero lalabas siya mamaya. Mukhang mabait at gustong-gusto ni Cassandra ang sandaling pinag-uusapan siya tungkol sa kanyang apo. Kumapit si Rebecca sa mga braso ni Cassandra at nagtanong, Auntie, may narinig ako tungkol sa kondisyon ni Little Treasure. May minor ako sa psychology noong nag-aaral ako sa ibang bansa, at nakausap ko na ang maraming special kids. Siguro,
Pwede ko siyang tulungan at tingnan. Bueno, nag-aalangan si Cassandra. Hindi maaaring manatiling ganito ang mga bagay-bagay. Noong 5 taong gulang si Toby, sinusundan na niya ang kapatid ko papunta sa kumpanya para dumalo sa mga meeting. Hindi siya natatakot kahit kaunti, patuloy ni Rebecca. Alam niyang ang mahalagang tao sa pamilyang Ford ay hindi si Cassandra o si Lawrence, kundi ang anak ni Lucas, si Little Treasure. Siya ang nag-iisang anak na lalaki ni Lucas, at ang nag-iisang apo ni na Lawrence at Cassandra. Dahil nag-iisa lang siyang apo, mas inaalala nila ang batang ito kaysa sa iba pa. Dahil dito, sinadya niyang mag-aral ng psychology at mag-specialize sa autism. Nang marinig ni Cassandra ang mungkahi niya, nakaramdam siya ng pagkabalisa sa kung anong dahilan. Sa totoong mga kaso ng autism, ang isang bata ay lubos na nahiwalay sa labas ng mundo, ngunit si Little Treasure ay nakakagulat at mas extrovert kaysa sa ibang mga bata. Kaya paano siya magiging autistic? Kahit si Kieran York ay nabanggit na si Little Treasure ay hindi nakakakuha ng mataas na marka sa autism spectrum. Ipinapalagay niya na ito ay mas maituturing na isang post-traumatic disorder. Bukod pa rito, simula nang lumitaw si Luna, bumuti ng husto ang kalagayan ni Little Treasure. Nagsimula siyang ngumiti at tumawa, at nagsalita pa nga. Kabanata 418. Gayunpaman, alam niyang mabait si Rebecca, kaya tinapik ni Cassandra ang mga kamay niya at nagpasalamat. Salamat, Becky, maayos na ang kalagayan ni Little Treasure ngayon. Kung may kailangan, tiyak na hahanapin kita. Bago pa man maging maayos ang kalagayan ni Little Treasure, hindi niya hahayaang may makasalamuha si Little Treasure ng madali, kahit pa si Rebecca iyon. Umaasa pa rin si Rebecca kaya nagtanong siya, nag-aaral na ba si Little Treasure? Oo, siya nga. Saang paaralan? Tanong muli ni Rebecca. Sa Glorious Kindergarten. Sa pagkakaalam ko, magandang paaralan ito, pero isa lamang itong normal na kindergarten, dahil sa kondisyon ni Little Treasure, dapat siyang pumasok sa isang paaralan para sa mga may special need. May alam akong paaralan na espesyal na idinisenyo para sa mga batang may autism. Personal kong napuntahan na iyon dati para sa isang proyekto. Napakahusay ng plano nito at karamihan sa mga bata ay nagkaroon ng mga positibong pagbabago pagkatapos nilang pumunta doon. Kilala ko ang punong guro. Gusto mo bang ilipat doon si Little Treasure? Tanong ni Rebecca. Bagamat hindi iniisip ni Cassandra na autistic si Little Treasure, kung mayroon mang makakatulong sa kanya na umunlad, handa siyang subukan. Bahagyang natukso siya sa mapanghikayat na tono ni Rebecca, ngunit nag-atubili siyang muli. Bueno, kailangan ko munang makausap si Lucas tungkol dito bago magdesisyon. Mabilis na nilinaw ni Rebecca, syempre, hindi naman ito apurahan, kontaken mo lang ako anumang oras na kailanganin mo ako. Kakausapin ko si Lucas tungkol dito mamaya at titingnan ko kung ano ang iisipin niya. Sige, salamat, Becky. Nakahinga ng maluwag si Cassandra. Hindi lang walang pakialam si Rebecca sa pag-iral ni Little Treasure, nag-aalala rin siya para dito, kaya naman lubos niya itong napapasaya. Habang casual silang nag-uusap, biglang sumugod sa kanila ang isang katulong. Bumulong siya sa tainga ni Cassandra at sinabing, Madam, si Little Master, nawawala si Little Master. Ano? Anong sabi mo? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Cassandra. Tumingin si Rebecca. Anong nangyari? Maya-maya, lumitaw sina Cassandra, Rebecca, Lawrence, Lucas, at Lucian sa silid na kinaroroonan ni Little Treasure. Mukhang hindi natuwa si Lawrence. Bakit siya biglang nawala? Anong ginagawa mo? Tumingin ang katulong kay Cassandra, pagkatapos ay kay Rebecca, ang kanyang ekspresyon ay naguguluhan. Upang maiwasan ang galit ni Lawrence, tapat siyang sumagot, sa totoo lang, lumabas si Little Master kanina lang, ngunit nang marinig niya ang pag-uusap ni Madam Ford kay Miss Jones. Bigla siyang tumakbo palayo, napakaraming tao noong mga sandaling iyon at hindi ko na siya naabutan, kaya hindi ko na siya mahanap kahit saan. Humihikbi ang katulong. Ang Little Master ang sentro ng pamilya. Kung may mangyari sa kanya, siguradong mapapahamak siya. Ano ba ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Matalim na tinitigan ni Lawrence sina Cassandra at Rebecca. Namutla ang mukha ni Cassandra. Maaari ba itong? Nagbago rin ang ekspresyon ng mukha ni Rebecca. Magsabi ka nga, nag-aalalang tiningnan ni Lawrence si Cassandra. Habang tinatanong ni Lawrence si Cassandra, narinig ang boses ni Rebecca mula sa telepono ni Lucas. Auntie, ang kalagayan ni Little Treasure. May alam akong kaunti, sa mga batang may special need, noong 5 taong gulang si Toby, may alam akong paaralan na idinisenyo para sa mga batang may autism. Habang nag-uusap sila, mahinahong in-access ni Lucas ang CCTV system at tiningnan ang mga kuha. Halatang hindi natuwa si Lawrence nang marinig niya ang sinabi ni Rebecca mula sa CCTV footage. Ang pagkidnap kay Little Treasure ay isang seryosong bagay, at tinakpan ng pamilyang Ford ang lahat ng impormasyon mula sa publiko. Halos walang alam ang lahat tungkol dito, ngunit may ilang tao sa loob ng grupo na nakarinig ng kaunting balita. Bukod sa hindi pagpapakita ni Little Treasure sa publiko sa loob ng 2 taon, lumabas din ang iba't ibang chismis. Inakala pa nga ng ilan na si Little Treasure ay naging balisa sa pag-iisip dahil sa pagkabigla.
Maaaring may mga palatandaan ng autism si Little Treasure, ngunit nang marinig niya si Rebecca na tinawag si Little Treasure na isang batang may special need, isang batang autistic, at ikinumpara pa niya ito kay Toby, halatang hindi natuwa si Lawrence. Medyo naging awkward ang atmosfera habang pinapatugtog ang footage. Kumunat ang noo ni Rebecca. Mukhang walang anumang bagay na maaaring nakapukaw ng damdamin sa bata ang aking pag-uusap kay Auntie. May iba pa bang dahilan? Tinitigan siya ni Lucian at bamulong, hindi mo ba na-trigger ang bata? Ilagay mo ang sarili mo sa sitwasyon niya. Matutuwa ka ba kung nababanggit kang may sakit, may karamdaman, at kailangang ipadala sa isang paaralan para sa mga may espesyal na pangangailangan? Si Little Treasure ay isang normal na bata. Siyempre, malulungkot at magagalit siya kapag narinig niya ang sinabi mo. Ang mga salita ni Lucian ay eksaktong naisip ni na Lawrence at Cassandra. Natigilan si Rebecca, bagamat hindi niya iniisip na kasalanan niya, hindi niya mapabulaanan si Lucian. Humingi siya ng paumanhin, pasensya na, hindi ko inaasahan ito. Naunawaan ni Cassandra na hindi niya ito sinasadya, kaya tinapik niya si Rebecca sa likod. Becky, hindi mo kasalanan, walang nag-akala na naroon siya para marinig ang sasabihin natin. Balisa si Lawrence, ang pangunahin nating prioridad ngayon ay ang mahanap si Little Treasure. Kung may mangyari man, maaaring nakamamatay ang mga kahihinatnan. Lucas, nakita mo ba kung saan napunta si Little Treasure sa kuha ng kamera? Nag-aalalang tanong ni Cassandra. Sumagot si Lucas, sinadya niyang iwasan ang mga security camera. Nagulat si Rebecca nang marinig niya si Lucas. Paano malalaman ng isang 5 taong gulang na bata kung paano umiwas sa mga security camera? Nagmamalabis ba si Lucas? Maaaring nagkataon lang. Lalong nag-alala si Cassandra. Ano na ngayon? Ang daming bisita ngayon. Iniisip ni Rebecca na bumawi sa kanyang pagkakamali, kaya nagmungkahi siya. Karaniwan kasi, ang mga autistic, ibig kong sabihin, ang mga batang may personalidad na tulad ni Little Treasure, ay kulang sa pakiramdam ng seguridad. Madalas silang magtago sa mga lugar na sa tingin nila ay pinakaligtas. Posibleng nagtatago siya sa loob ng silid. Pagkatapos ay bumaling siya sa kasambahay at nagtanong. Nasuri mo na ba ang buong silid? Tumanggo ang kasambahay. Nasuri ko na po. Sigurado ka? Muling tanong ni Rebecca, bahagyang tumataas ang tono. Sa loob ng aparador, sa ilalim ng kama, sa lahat ng sulok. Sa aparador, sa ilalim ng kama. Umiling ang kasambahay, bahagyang nakakunot ang noo. Hindi po ang mga lugar na iyon, mahilig sa kalinisan ang Little Master. Hinding-hindi po siya pupunta sa mga ganoong lugar. Hanapin mo lang siya doon. Base sa karanasan ko, iyon ang mga lugar na may pinakamataas na posibilidad. Bulalas ni Rebecca. Hindi agad kumilos ang katulong, tumingin siya kina Lawrence at Cassandra. Kabanata 419. Matapos makakuha ng pahintulot, lahat ng tao sa silid ay nagsimulang maghanap sa paligid. Pagkalipas ng ilang panahon, hindi pa rin nila mahanap si Little Treasure. Napaisip ulit si Rebecca, may mga lugar ba na gustong puntahan ang bata? Sumagot ang katulong na may pawis na tumatagos sa kanyang uniforme. Hinanap ko na ang lahat ng lugar na posibleng kinaroroonan niya. Ano na ngayon, Lucas? Magsalita ka. Desperado nang tiningnan ni Cassandra ang kanyang panganay na anak. Nakatitig si Lucas sa kanyang telepono. Tiningnan ko na ang mga labasan, nasa loob pa rin siya ng perimeter. Kasalanan ko lahat to, hindi ko napansin na malapit lang pala siya, at may nasabi akong ikinagalit niya. Sinimulan ni Cassandra na sisihin ang sarili. Hindi sumuko si Lawrence. Ibig sabihin, nandito pa rin siya. Pero, kailangan pa rin natin siyang hanapin. Hindi natin siya pwedeng iwan na lang, di ba? Hayaan mo siyang kumalma, walang ekspresyong sabi ni Lucas. Galit na galit si Lawrence. Seryoso ka ba ngayon? 5 taong gulang pa lang siya. Gusto mo siyang kumalma. Hindi pa rin matatag si Little Treasure, at ngayon lang siya gumaling, gusto mo ba siyang bumalik sa dati niyang kalagayan? Nang makitang walang ginagawa si Lucas, pinigilan ni Lawrence ang kanyang galit. Sige, hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Tawagin mo na ang babaeng iyon. Yung babaeng iyon. Pagkarinig pa lamang sa salitang iyon, agad na naging alerto si Rebecca. Malamig na tiningnan ni Lucas ang kanyang ama. Sino ang tinutukoy mo? Ang babaeng iyon. Tinitigan ni Lawrence ang kanyang anak, si Luna Windsor. Dahan-daang nagsalita si Lucas, malamig ngunit puno ng paninindigan. Nagtataka lang ako kung sino ba siya sa pamilyang Ford, para kailangang sumipot agad dito sa oras na ipatawag mo. Napailing si Lucian, halatang alam na niya ang mangyayari. Activated na naman ang demonyong sobrang protektibo sa asawa. Hindi ba't nagde-date kayo ngayon? Naiinis na sabi ni Lawrence. So, alam mo na ang tungkol dito. Sinadya ang casual na sinabi ni Lucas. Alam nilang may karelasyon na siya, pero sinubukan pa rin nila siyang ipareha sa ibang mga babae. Tinawag nila siyang, babaeng iyon, pero kapag may nangyaring krisis, saka lang nila siya maaalala bilang kasintahan ni Lucas. Nahiya si Lawrence nang minamaliit siya ng sarili niyang anak sa harap ng isang tagalabas. Ikaw na walang hiya, ganito ba ang paraan ng pakikipag-usap sa sarili mong ama? Bakit kayong dalawa nagtatalo? Ito na ba ang tamang oras para gawin ito?
Hinailan ni Cassandra si Lawrence palayo, pinapahiwatig na kumalma ito para sa kapakanan ni Little Treasure. Tumingin si Cassandra kay Lucas. Lucas, mas irritable lang ng kaunti ang tatay mo kaysa dati. Huwag mo na siyang dibdibin. Ang pinakamahalaga ngayon ay si Little Treasure. Bro, tawagan natin si sister-in-law kung sakaling may emergency. Sinubukan ni Lucia na patahimikin ang kapaligiran dahil kaarawan naman ng kanilang ama. Tumanggaw si Cassandra. Nagsalita si Lucas, tatawagan ko siya at titingnan ko kung available siya. Ano ang ibig niyang sabihin sa pagtatanong niya kung available si Luna? Dapat ay pumunta siya rito agad kahit na abala siya. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa kay Little Treasure? Hindi natuwa si Lawrence sa inasal ni Lucas, ngunit wala siyang masabi tungkol dito. Sige, tawagan mo siya agad. Sabi ni Cassandra. Na-alerto si Rebecca nang makita ang nangyari sa kanyang harapan. Ano ba ang nangyari? Base sa sitwasyon, tila malaki ang impluwensya ng babaeng iyon kay Little Treasure. Sapat ang impluwensya nito para kilalanin siya nina Cassandra at Lawrence kahit halata naman na hindi nila siya gusto. Isa lamang siyang maliit na aktres, kaya paano niya nagawang maging malapit kay Little Treasure? Nag-imbestiga na si Rebecca, kahit isa sa mga pinakamahuhusay na psychiatrist sa bansa ay walang magagawa tungkol kay Little Treasure. Kasabay nito, sa Spirit Studio. Dumaan si Luna sa studio pagkatapos dumalo sa isang kaganapan. Masisipag na nagtatrabaho sina Harry, Momo, at Winnie. Matapos silang batiin ni Luna, tinawag niya si Harry nang mag-isa sa kanyang opisina. Boss, anong meron? Tumanggo si Luna at tumingin sa kanya. Sabihin mo sa akin kung ano ang iniisip mo tungkol kay Director Roosevelt. Mukhang nag-aalangan si Harry. Ang totoo. Tumawa si Luna. Syempre naman. Sige, tumikim si Harry. Sisimulan ko sa personalidad niya. Medyo malamig siyang tao, kaya hindi namin siya kinakausap ng higit sa kinakailangan. Pero napakahusay ng kanyang mga kakayahan. Ang mga gawaing maaaring abutin ng ilang araw ay kayang tapusin niya agad. Ang aming kahusayan ay tumaas ng husto sa ilang araw na siya ay nandito. Sa katunayan, halos tapos na kami sa mga order na natanggap namin pagkatapos ng Fashion Week. Nakahinga ng maluwag si Luna. Nagalangan ulit si Harry, pero ano? Pero, paano ko ba sasabihin? Pakiramdam ko ay wala rito ang atensyon niya. Wala naman siyang ibang ginagawa rito maliban sa mga bagay na nakaatas sa kanya, tapat na sagot ni Harry. Gaya nga ng inaasahan ni Luna. Isa ng biyaya na makasama natin siya rito. Bigla siyang inilipat dito, at para sa kanya, isa lamang itong misyon mula kay Freya. Malamang ay umaasa lang siya na hindi siya magkakamali, at hindi siya gagawa ng mga bagay na labas sa kanyang saklaw ng trabaho. Kapag natapos na ang oras, aalis na siya. Sige, naiintindihan ko na ang kabuuan ng nangyari. Sa anumang kaso, malaking tulong talaga sa atin ang pagdating ni Winnie, kaya maging maayos at mabuti ang pakikitungo ninyo sa kanya. Tungkol naman sa studio, kailangan pa rin nating magsikap at pagbutihin ito sa sarili nating kakayahan. Hindi tayo pwedeng laging umaasa sa kanya, sabi ni Luna. Sumagot si Harry, naiintindihan ko, boss. Habang nag-uusap pa sila, biglang tumunog ang cellphone ni Luna. Si Lucas ang tumatawag. Sa isang iglap, naglaho ang matapang at dominante niyang aura. Napalitan niyon ng isang banayad at matamis na ngiti, parang ibang tao na siya ngayon. Agad na nalaman ni Harry kung sino ang tumatawag. Boss, kung wala nang iba, babalik na ako sa trabaho. Sige. Pagkalabas ni Harry, kinuha ni Luna ang kanyang telepono. Oy, boss, anong problema? Anong ginagawa mo? Malumanay na tanong ni Lucas sa kanya. Nasa studio ako, tinitingnan ko lang ang progreso. Kung hindi ka masyadong abala, pwede ka bang dumaan sa bahay ng mga Ford? Tanong ni Lucas. Hindi naman ako ganoon kabisi, pero bakit biglaan? Hindi ba't kaarawan ng ama mo ngayon? Kumunat ang noo ni Luna at napagtanto na may mali. May nangyari ba kay Little Treasure? Kabanata 420. Huwag kang mag-alala, ayos lang si Little Treasure. Ang problema lang, nawawala siya ngayon. Nasuri ko na ang mga kuha ng CCTV sa mga labasan, hindi siya umalis. Nasa loob pa rin siya ng paligid ng lugar, sagot ni Lucas. Ano, nawawala? Bakit bigla siyang nawala? Gulat na sabi ni Luna. Pupunta na ako riyan ngayon din. Sabihin mo na lang sa akin ang mga detalye mamaya. Magdahan-dahan ka lang, sumakay ka ng taxi, huwag kang magmaneho ng mag-isa, paalala ni Lucas sa kanya, tila nag-aalala na baka magmaneho ito ng pabaya. Sige, alam ko. Sa tirahan ng mga Ford, nakahinga ng maluwag sina Lucian at Cassandra nang malaman nilang paparating na si Luna. Pinilit ni Rebecca na ngumiti at nagkunwaring casual ang tono habang nagtatanong. Mukhang maganda nga ang samahan ni Luna at ni Little Treasure, ano? Oo, ang Little Treasure namin, gusto siya, at kadalasan ay nakikinig din sa kanya, maingat na pinili ni Cassandra ang kanyang mga salita. Alam niyang hindi niya ito may tatago magpakailanman, kaya pilit niyang inihahanda ang loob ni Rebecca. Hindi inaasahan ni Rebecca na mas matalino pala ang babaeng iyon kaysa sa inaakala niya. Sa napakaikling panahon, nagawa na nitong bumuo ng magandang ugnayan kay Little Treasure.
Bumantong hininga si Rebecca, magaling yan, sana mahanap natin si Little Treasure kapag nandito na si Miss Windsor. Kahit papuno ng pag-asa ang kanyang tinig, alam niyang bihira lamang pumunta rito si Luna at malamang ay hindi pa nito nalilibot ang buong Ford residence. Napakalaki ng bahay, imposibleng matagpuan niya si Little Treasure ng mag-isa. Habang tumataas ang pag-asa, mas lalong masakit ang posibleng pagkabigo. Naramdaman din iyon ni na Lawrence at Cassandra, ngunit wala na silang maisip na mas mainam pang paraan. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa isang tagalabas. Inutusan ko na ang ilang kasambahay na hanapin siya ng palihim. Kung wala pa ring mangyari, tapusin ko na ng mas maaga ang handaan. Mariing sabi ni Lawrence. Nagulat si Rebecca, kahit pa inihanda na niya ang sarili sa posibilidad na iyon, hindi niya inakalang ganoon pala kahalaga si Little Treasure para kay Lawrence. Pagdating ni Luna sa Ford residence, karamihan na sa mga bisita ay naroon na. Maliwanag ang buong bahay, at naririnig niya mula sa labas ang tugtugin at huni ng mga nag-uusap. Mahigpit ang seguridad, kaya ang mga taxi ay pwedeng umakyat hanggang sa paanan lamang ng burol. Pagbaba pa lamang ni Luna sa taxi, nakita na niya si Lucian na naghihintay doon. Anong nangyari ngayong gabi? Pinaandar ni Lucian ang makina ng kotse at ipinaliwanag sa kanya ang buong nangyari. Ganito pala yon, nagtatago pa rin si Little Treasure sa isang lugar ngayon, kawawang bata. Kumurap ang mga mata ni Luna. Talaga bang ganoon kagaling si Toby Jones? Pinag-uusapan siya bilang henyo mula pagkabata. Sa edad na 13, nasa ikatlong taon na siya ng high school, at susunod na taon ay nag-a-apply na sa Imperial University. Siyempre, hindi siya maihahambing sa ating Little Treasure, kahit ako, hindi rin ako kasing galing, ha? Habang nag-uusap sila, narating na nila ang pasukan ng Ford residence. Binuksan ni Lucian ang pinto para kay Luna habang kinakabahan at hinihiwa-hiwalay ang buhok niya sa pagkabalisa. Little Luna, magiging komplikado ito ngayon. Noon, kadalasan ay kinukulong niya ang sarili sa attic, pero ngayon, wala na siya. Hindi ka pa ganoon kakilala sa lugar na ito, kaya huwag mong pilitin ang sarili mo. Kung hindi natin talaga siya mahahanap, tatapusin ni Dad ng mas maaga ang handaan. Wala nang mas mahalaga kaysa kay Little Treasure. Habang patuloy siyang nagmumurmur, biglang sumigaw si Luna. Napalingon siya ng gulat at yumoko, sabay buhat sa kanyang mga braso ang munting bata na biglang tumakbo sa kanya mula sa dilim. Little Treasure, baby ko, halos patayin mo na si Tita Luna sa takot. Nasaan ka na ba? Natigilan si Lucian, nakanganga at nakatingin sa kanila. Kuya Luna, ang fully automatic mong treasure, seeking ability, astig talaga. Kasabay noon, nandun sina Lucas, Lawrence, at Cassandra sa isang bahagi ng hardin kasama si Rebecca. May ilang kasambahay ding halatang tensyon na doon na sumasali sa paghahanap. Habang abala sila, nagsasalita ang butler sa walkie-talkie, nag-uutos at nagbibigay ng mga instruksyon. Master, hindi po namin mahanap ang Little Master kahit saan. Labis na pinagpapawisan ng butler na si David. Nangit-ngit ang mukha ni Lawrence. Dagdagan ang bilang ng mga tao sa paghahanap. Pero kung magdagdag pa po tayo, baka magduda ang mga bisita, nag-atubili si Butler David. Sinabi na nila sa mga bisita na nawawala ang mamahaling kwintas ni Cassandra at iyon ang kanilang hinahanap, ngunit kung dadagdagan pa ang bilang ng naghahanap, tila hindi angkop sa sitwasyon. Bukod pa rito, matagal na rin hindi nakadalo ang pamilya ng host, kaya malamang ay may hinala na ang mga bisita na may nangyaring kakaiba. Retreat, isang salita lamang ang binitiwan ni Lucas kay David matapos silipin ang oras sa kanyang pulso. Ang isa ay nagsabing dagdagan ang bilang ng naghahanap, ang isa naman ay nagsabing umatras. Tumitig si David sa nakakatanda, saka kay First Master. Kanino ba siya makikinig? Bakit sila umatras? Hindi pa natin natatagpuan si Little Treasure. Galit na utol ni Lawrence. Malapit na dumating si Luna, mahinahong sagot ni Lucas. Ano naman kung dumating siya? Diyos ba siya? Halos bawat sulok ng lugar ay nahanap na natin at wala pa rin si Little Treasure, anong magagawa pa niya? Hindi kumbinsido si Lawrence. Lucas, ang kaligtasan ni Little Treasure ang pinakamahalaga. Makinig ka kay Uncle Lawrence. Pilit na pinakiusapan ni Rebecca. David, bakit ka nakatayo lang dyan? Inutusan siya ni Lawrence. Habang nagdadalawang isip si David kung ano ang gagawin, bigla niyang nakita ang isang bagay na nagulat siya. Little Master, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Ano, Little Treasure, nasaan? Sabay na tanong ni Cassandra at Lawrence. Iyon, tila si Little Master, sagot ni David, nag-aalangan. Tumingin ang lahat sa direksyong itinuturo ni David. Nakita nila sina Lucian at Luna na papalapit, at hawak ni Luna ang isang bata sa kanyang mga bisig. Nakasuot ng coat ni Lucian ang munting bata at mahigpit niyang niyayakap ang leeg ni Luna, inilublab ang mukha niya sa mga bisig nito, isang posisyon na malinaw na nagpapakita ng labis na kawalan ng seguridad. Nagulat at natuwa ang lahat. Lucian, saan ninyo nahanap si Little Treasure? Sabik na tanong ni Cassandra. Hindi naman namin siya hinanap. Sa oras na dumating si sister-in-law, lumabas agad si Little Treasure. Paliwanag ni Lucian. Napatigil sila sa pangungusap, wala sa kanila ang nakapaghula na mangyayari ito, at sabay-sabay silang nagkatinginan na litong-lito.
Sa huli, hindi si Luna ang nakahanap kay Little Treasure, kundi si Little Treasure ang nakahanap sa kanya. Hindi na nakapagtaka kung bakit sobrang kalmado ni Lucas nang dumating si Luna. Sigurado siya na matatagpuan si Little Treasure. Halos nandyan lang siya sa paligid, ngunit ayaw pa niyang ipakita ang sarili. Lalabas lang siya sa oras na makita niya ang taong gusto niyang makita, yung taong maaasahan niya at nagbibigay sa kanya ng sapat na pakiramdam ng seguridad. Nabuhayan ng loob sina Lawrence at Cassandra, kahit pa hindi nila alam kung anong tamang ugali ang dapat nilang ipakita kay Luna. Hindi na pinansin ni Luna ang iba. Ang iniintindi niya ay si Little Treasure lamang, at maingat niya itong niyayakap at pinapakalma. Mahigpit na hawak ng munting lalaki ang kanyang writing board, tila may gusto siyang iparating. Little Treasure, anong nangyari? Sabi ni Luna habang inaalis ang writing board mula sa kanya. Namumugto ang kanyang mga mata nang makita niya ang nakasulat. Mommy, gusto ko nang umuwi.